Kagano ang turning point na nag-decide ka na ikaw ang mabisita dito kahapon? Well, actually, syempre, nabala naman sang tanan, no, na nag-meet ako for the first time sa akon nga city councilors. So, nadiskusyonan to namon ang mga pulubrahon sa subong adlaw. And at the same time, ginahambal ko man to nga ang mga concerns man sang aton nga mga membro sang sangguniang panglungsod nga mga sekretariat. Akon gin desisyonan nga magkadto dito para personal ko nga ipalabot ang aton nga imbitasyon sa aton nga city mayor para makaupod taman siya tani diri sa inaugural session. So that is why nga before ako after ko gid sang meeting with the city councilors kagin nagprepare kita diri sang pagabuhaton nato sa inaugural session, kaga naka-prepare na ako sa mga letters, nagkatugi ko diri sa iyang opisina. Kumusta ang pagbato niya sa iyo? So far okay man ang pagbato niya sa akon. So may mga ginpang storyahan kami, no. Ginpalabot ko man sa iya ang concern naton party sa aton nga mga opisina. And at the same time, ginpalabot ko man ang mga concerns man sa mga conference rooms ng aton mga councilors kay sa naibaluan man naton, ara man kumuto dito sa City Hall sa 6th floor. Isa lang ang conference room sang aton nga mga city councilors. So which is why nga sigurado man naton nga hindi mahamper, no, ang mga services nga ginahatag naton sa pumuluyo kag i-make sure naton nga damo ang aton nga conference rooms para sa committee hearing sa aton nga mga city councilors. Anong commitment niya ba sa ginpaayo sa iyo? Actually, ang commitment tigid sa akon is bululigan namon. Kag ilantawon i-review niya kuno ang mga request namon diri sa Sangguniang Bansod. Vice kanina sa aga, just this morning lang ginagpagawa sa statement si Mayor Raisa na naghahambal nga dapat intindihon mo man nga ang papel sa paghatag sa room assignment sa mga buildings sang LGU is assignment sang Chief Executive o kon City Mayor. Your comment on this? Actually, wala gid ako sang kopya sang memorandum circular or memorandum order nga ginahambal niya. Kaya again, nabalaan ni tanan, wala sang proper transition. So, paano ako ka makomentar sang isa ka bagay kung wala man mismo ginhatag sa akon. So kung nagapangayo man si Mayor Raisa sang respeto nga siya ang nagahatag sang room assignments, akon man ginapangayo nga respetuhon niya man nga ang sangguniang panglungsod nga we are also a co-equal branch of government. May ara executive branch, may ara man legislative branch. So I hope nga pag-uubrahon niyo man ang insakto. So sige. So yung Vice, meaning ang exchange sa ninyo nga statements kay nasa sa aga subong imo meaning wala yun natalakay kag naatagan dito pa lang kahapon sa pag-visit mo. Wala pa gyapon namon ataghan. Ang hambalya lang is wala kuno sang dapat nga kumbaga, how do I put it? Kaya damo ko nag-request sang mga rooms. So, dapat yaman itutukan man ang iban nga nag-request ng rooms. But then again, I also reiterated to her that I was the one who passed the ordinance para magpatindog sinisang legislative building maski i-review no ina. So that means I was privy to all the plans nga para sa pag-ubra sa sining nga legislative building. So nakita ko dito sa plano ang iya intent, ang intent's purpose is for legislative functions. Iliwat-liwaton ko ni because again nga mapatindog kita sa isa ka legislative building kung hindi man gali for legislative purpose. So tani amo lang nang balikan nato no. Yes, I understand nga kinahanglan man sang iban nga mga opisina sang mga departments kung tani maintindihan Manila nga kinahanglan man namon sang opisina para to give our employees diri sa Sangguniang Panlungsod sang decent place to work. Kung ang 6th floor nga ginabakantihan namon subo o nabakantihan nila, may ara na I think kung hindi ako magsala 15 rooms, 14 sa councilors, isa sa vice mayor, plus the Sangguniang Panlungsod, plus the SP secretary. So pila na 17 rooms nga nabakantihan. So nga ay hindi man kami makapadugang lang diri para may ara man kami lugar sa amon nga mga empleyado.
Actually, after this, kung gusto nyo, kung di nyo ako i-tour ta mo sa diri nga floor para makita nyo yung sitwasyon nga diri pa lang mismo sa SP Secretary or SP Secretariat, 80 plus na ang mga empleyado. So, So sa imo Vice, piragit tanan ang staff mo. ang sa akon subong, Oh, actually ang Vice. wala ko pa na account ang akon nga mga social media team, yara pa kita sang legis team kay syempre vice mayor na kita. So give kwan gid damo gid tawo ta for legislative functions. Plus may ara pa ta administrative functions nga para ma-link ang aton SP secretary kag ang akon nga opisina, kag ang opisina sa mga city councilors. So more or less mga 30, nga nalang ta ko 30 to 35. Vice balikan ta ang ginambaw mo kati sa pag-draft sa ordinance. Kan we say nga ang ginahimo subong sa Office of the Mayor is violation sang ginubra naton nga ordinance sa pagpatindog sa legislative building. So kung hindi man siya violation, no, hindi ko actually masabay kung nalugid man ang intention ni Mayor Raisa. So kay wala pa man kami kasugilanon nga duwa, pero I hope hindi na amo na ang iyang intention. Pero giyan nga hell-bent sila nga kuhaon ang opisina sa Ilalom sa third floor. Anong matabo kung magka-stand off kita dito sa Ilalom? How do we insist our right sa sinang opisina? Actually na-surprise ako no, amo ni nagkalatabo because syempre gin-air out ko man ni sa City Council, lors naton sa aton first meeting. And they also agreed with me. So amo na nga naglibot man si Councilor Rex, ang kalibot man si Councilor Nene kagapon para lantawon ang sitwasyon diri sa SP. So they agreed with me nga pwede gid yan namon makuhaan or hindi man na gaan space ang SP